Ang pelikula ay nagbukas sa isang ama na ganap na nahuhumaling sa isang boxing match kasama ang kanyang anak, isang batang matigas ang ulo na nagngangalang Travis Austin. Siya yung tipo ng bata na hindi sumusuko, lalo na kapag inaapi ang isang taong mahal niya, tulad noong nabuli ang nakababatang kapatid niyang si Kelly. What are you looking at? But Daddy taught you! My brother! No! Leave him alone! You're such a... Ang kanilang pamilya ay malayo sa isang maayos na pamilya. Ang ama ay isang adik sa sugal at palaging natatalo na lalong nagpapagulo sa kanilang miserableng pamumuhay. Sa kalaunan, isang mapait na desisyon ang ginawa nila. Ang kanilang ama, na kasing lupit ng kanilang pamumuhay, ay iniwan si Travis sa isang ampunan na walang dala kundi isang maliit na alaala. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang suntukin ang kanyang ama at sa kanyang pagtataka, pinayagan siya ng kanyang ama. Go ahead, hit me. Hit me. Go on, punch me then. Matapos masuntok ay umalis agad ang kanyang ama. Ang araw na iyon ang pinakamasakit na araw para sa munting si Travis. Iyak lang siya ng iyak habang tumatakbo, hindi niya matanggap ang katotohanang iniwan siya ng sarili niyang pamilya. Lumipas ang panahon at lumaki si Travis at isa na siyang ganap na propesyonal na boksingero. Nakatakda siyang makipagkompetensya para sa light heavyweight world title. Bago pumasok sa ring, nakakuha siya ng isang shot ng motivation mula sa kanyang trainer at adopted brother na si Eddie. Binigyan din siya ng kanyang kasintahang si Dana ng isang nakapagpapatibay na halik na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa gaya ng dati. Ang kalaban niya noong gabing iyon ay walang iba kundi ang kilabot na boksingero na si Willie Roman. Nagsimula na ang laban. Mula sa una hanggang sa ikatlong round, si Travis ay nakatanggap ng malulupit na suntok mula kay Roman. Ngunit dahil sa motibasyon ni Eddie ay nagawa niyang ibalik ang kanyang kumpiyansa sa ika-4 na round. Bagamat bumagsak siya dahil sa isang malakas na suntok, naalala ni Travis ang malamig na salita ng kanyang ama noong araw na iniwan siya sa ampunan. Sa kanyang natitirang lakas at ang lumalakas na bagong determinasyon na manalo, bumangon siya at nagbitiw ng isang galit na sunod-sunod na mga pag-atake kay Roman at sa wakas ay nagwagi. Ang dakilang tagumpay ni Travis ay ipinagdiwang sa isang marangyang piging sa kanyang tahanan. Ang lahat ng mga bisita ay humanga sa kanyang mga nagawa at maging ang anak ni Eddie na si Ashley ay namangha sa kanyang championship belt. Ang party ay dinaluhan din ng dating kaibigan ni Travis na si Joe, na kalalabas lang sa bilangguan at ngayon ay isa ring propesyonal na boksingero. Tila pinuri ni Joe si Travis ng may paghanga, kahit na ang kanyang mga salita ay tila masyadong matamis. Bukod kay Joe, nandoon din noong gabing iyon ang childhood friend ni Travis mula sa orphanage na si Dennis. Nang gabi na, binalak ni Eddie na iuwi si Ashley, ngunit tumanggi siya at hiniling na manatili sa bahay ni Travis. Sang-ayon din si Travis sa ideya, kaya atubili itong pinayagan ni Eddie. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Joe si Travis kay Rico, isang underground boxing promoter. Laking pasasalamat ni Rico na ang nakaraang panalo ni Travis ay nagbigay sa kanya ng malaking panalo dahil sa pusta. Bilang regalo, binigyan niya si Travis ng isang marangyang relo at nangakong tutulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. Ngunit kinabukasan, isang trahedya ang naganap. Natagpuan ni Dana na patay si Ashley dahil sa hinihinalang overdose ng droga. Nataranta ang lahat, lalo na si Eddie, na lubos na nalungkot nang makita ang kanyang anak na nakahiga doon na wala ng buhay. Ang kanina ay labis ang kasiyahan ay pinalitan ng labis na kalungkutan sa libing. Pagkatapos, inilabas ni Eddie ang kanyang galit kay Travis. Kumbinsido siya na si Travis ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ashley at nangakong ihaharap ang kaso sa korte. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa kanya ng abogado ni Travis na madali niyang maipapanalo ang kaso dahil malinaw na hindi si Travis ang may pananagutan. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala ay patuloy na bumabalot sa kanya. Sa pusong puno ng panghihinayang, pinili ni Travis na umamin sa kasalanan, handang makulong ng 2 taon kahit na siya ay inosente. Sinabi sa kanya ng abogado na maaari niyang ipaglaban siya at hinimok siya na huwag gawin iyon. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Travis na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi pinansin ang pakiusap ng abogado. Habang nasa kulungan, madalas na binubuli si Travis ng ibang mga bilanggo dahil tumatanggi siyang makipaglaban o hasain ang kanyang kakayahan sa mga gwardya ng bilangguan. Madalas ay dinadalaw siya ni Dana na nangangakong mananatiling tapat at hihintayin siyang makalaya. Isang araw, biglang inatake ng isang kalbong preso si Travis dahil palaging tinatanggihan ang kanyang paulit-ulit na hamon sa isang tunggalian.
And the new champ is Bobby the Booger. Kinabukasan, biglang dumalaw ang ama ni Travis na matagal na niyang hindi nakikita. Nag-chat sila, ngunit ang pag-uusap ay nag-trigger lamang ng damdamin ni Travis na nag-iwan sa kanya ng magulong estado. Nang maglaon sa kanyang selda, si Travis ay sinalubong muli ng kalbong preso na sumalakay sa kanya kahapon at bumalik upang bugbugin muli. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Travis ang sarili at nauwi sa pagbugbog sa lalaki hanggang sa mawalan ng malay. Dahil sa pangyayaring ito, si Travis ay binigyan ng karagdagang mga taon sa bilangguan. Sa isang mabigat na puso, sinabi niya kay Dana sa susunod na sesyon ng pagbisita na kalimutan siya, isang pakiusap na dumurog sa kanyang puso. Long story short, makalipas ang 3 taon, sa wakas ay pinalaya si Travis at sinundo ng isang tapat na si Dana na naghihintay sa kanya. Pagdating nila sa bagong bahay ni Dana, si Travis na matagal nang hindi siya nakita ay nabighani sa kanyang kagandahan at binigyan siya ng mapusok na halik. Sinabi niya sa kanya na namiss niya siya at sinabi niya na namiss din siya nito. Ngunit malumanay na tinanggihan ni Dana ang kanyang pagmamadali at sa halip ay niyaya siyang kumain muna. Hindi nagtagal, kumain sila ng hapunan at pinag-usapan ang tungkol kay Joe, na ngayon ay isang world boxing champion ngunit ni minsan ay hindi pa nakadalaw kay Travis sa bilangguan. Pagkatapos ng hapunan, nagpatuloy sila sa pag-uusap at nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, nakita si Travis na naghihintay kay Joe sa isang gym. Dumating si Joe na nagmamaneho ng Lamborghini at binati siya. Humingi ng trabaho si Travis kay Joe para makabalik siya sa boxing, ngunit tumanggi si Joe na tulungan siya. Ang mas nakakagulat ay si Joe ay sinanay ni Eddie sa lumipas na panahon at ngayon ay isang manlalaban sa dating koponan ni Travis. Nang marinig ito, si Travis ay nawalan ng pag-asa dahil kinuha ni Joe ang lahat sa kanya, hindi lamang ang kanyang koponan at ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin si Dana habang siya ay nasa bilangguan. Galit na galit si Travis at gusto niyang bugbugin si Joe, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili dahil may mga pulis sa malapit, kaya pinili niyang lumayo. Pagdating sa bahay, hiniling ni Travis kay Dana ang katotohanan tungkol sa kanya at kay Joe. Napilitan pala siyang gawin iyon para lang mabuhay. Gayunpaman, isang malaking pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila at sa wakas ay hindi nakapagpigil si Dana na sinabihan siyang lumabas. Dahil sa pakiramdam na wala nang nagmamalasakit sa kanya sa dati niyang marangyang buhay, isang hapon, nagpa siya si Travis na nahihirapan sa pananalapi na humingi ng tulong kay Dennis. Si Dennis, na alam ang kahanga-hangang husay ni Travis sa boxing, ay nagpa siya na dalhin siya kay Rico, ang underground boxing promoter. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Travis ang alok dahil nangangailangan siya ng pera. Ngunit minsan lang siyang lumaban dahil, sa kabila ng malupit at mapanganib na pakikipaglaban, ang bayad na natanggap niya ay $400 lamang, isang pabuya na ganap na hindi nararapat sa malaking panganib na kanyang tinanggap. Napagtanto ni Travis na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumita ng mas stable na kita. Naalala niya ang kabalintunaan ng lahat, dati siyang mayaman at nasa kanya ang lahat ng gusto niya. Ngunit matapos akusahan ng pagpatay ni Eddie, lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinuha upang bayaran ang kanyang mga bayarin at multa. Sinubukan ni Dennis na maghanap ng trabaho para kay Travis at dinala siya sa isang profesional na boxing gym. Ang may-ari, isang lalaking nagngangalang Frank, ay agad na tinanggihan si Travis dahil siya ay isang dating convict. Gayunpaman, nagawa ni Dennis na kumbinsihin si Frank na sa wakas ay pumayag na tanggapin si Travis, ngunit bilang isang janitor lamang. Ang sweldo ay nakakakilabot, ngunit ito ay mas mabuti na kaysa sa wala. Sa pagsisimula ni Travis sa kanyang bagong trabaho, nalaman niya na ang nangungunang boksingero ng gym ay isang lalaking nagngangalang Michael, na napipintong makipagkumpitensya kay Joe, ang dating kaibigan ni Travis na ngayon ay naging kanyang kaaway. Paminsan-minsan, binibigyan ni Travis si Michael ng ilang payo, ngunit ito ay nagpapakulo lamang ng dugo ni Frank dahil siya ang opisyal na tagapagsanay ni Michael, habang ang trabaho ni Travis ay linisin lamang ang lugar. Nang makita ito, si Harry, isa pang coach sa gym, na naawa kay Travis, ay nagsabi sa kanya na maaari siyang pumunta sa gym ng mas madalas kapag wala si Frank. Nangako si Harry na susanayin siya sa mga oras na iyon. Isang araw, nalaman ni Frank ang tungkol sa mga lihim na sesyon ni na Travis at Harry at galit na galit kay Travis. Dito ay ibinunyag ni Frank ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinasusuklaman niya si Travis hindi dahil siya ay dating convict kundi dahil tinalikuran niya ang mundo ng boxing at nagpakulong. Inamin din niya na alam niyang inosente si Travis. Ngunit sa kabutihang palad,
Pagkatapos malaman na si Travis ay lihim na nagsasanay, sinimulan ni Frank na muling isaalang-alang ang kanyang opinyon. Sa wakas ay nagpasya siyang gawing sparring partner si Travis para kay Michael, lalo na't malapit na silang magharap ni Joe, na dating bahagi ng koponan ni Travis. Alam niyang maaaring may ilang teknik si Travis para tulungan si Michael na manalo sa laban. Isang hapon, nagpasya si Travis na sa wakas ay makipag-ayos sa kanyang sarili at tanggapin ang kanyang masakit na nakaraan. Pinili niyang makipagkita sa kanyang ama pagkatapos ng mahabang panahon. Sa magkahalong damdamin, naramdaman ni Travis na ito na ang tamang oras para ayusin ang kanilang relasyon. Nang magkita sila, maluhaluhang sumalubong sa kanya ang kanyang ama at iniabot ang isang envelope. Sa kanyang pagtataka binuksan niya ang envelope at nakita niya ang ilang larawan. Ang mga ito pala ay mga larawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kelly, na ngayon ay namumuhay ng maligaya kasama ang kanyang pamilya at may 2 anak. Ang envelope ay naglalaman din ng numero ng telepono ni Kelly, marahil ay ibinigay ng kanilang ama, kaya't si Travis ay maaaring makipag-ugnayan muli sa kapatid na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, sa bahay ni Dennis, habang nagkukwentuhan at nagluluto sina Travis at Dennis, biglang nakatanggap ng text message si Travis na nagpapaalam sa kanya na naospital si Michael dahil sa isang insidente. Nakumpirma na hindi na makakasali si Michael sa laban kay Joe, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alok si Travis na palitan si Michael. Noong una, tumanggi si Frank sa paniniwalang hindi pa handa si Travis. Gayunpaman, nang makita ang kanyang katapangan at lubos na determinasyon, si Harry, na naroon din, sa wakas ay nagpasya na makipagsapalaran at sumang-ayon. Noong gabing iyon, nagkusa si Travis na makipag-usap kay Frank. Sa isang mahinahon at tahimik na kapaligiran, nag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraan, binuksan ang mga lumang sugat at ibinahagi ang emosyonal na sakit at pasanin na kanilang pinanghahawakan. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nagsimulang makakita sina Travis at Frank ng pagkakatulad sa kanilang mga karanasan sa buhay at nagsimulang magkaintindihan. Sa lumalagong pakiramdam ng pag-unawa sa isa't isa, sa wakas ay naantig si Frank at nadama na ang kanyang suporta ay magiging makabuluhan kay Travis. Sa huli, nagpasya si Frank na suportahan si Travis sa kanyang laban, sumang-ayon na sumali sa kanyang koponan. Sinabi sa kanya ni Frank na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, ngunit tungkol sa isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, pinuntahan ni Harry sina Eddie at Joe. Ipinaalam niya sa kanila na si Travis ang papalit kay Michael sa darating na laban na naging dahilan ng pagkadismaya ni Eddie. Malinaw na ayaw niyang bumalik si Travis sa ring. Sa kabilang banda, si Travis ay patuloy na nagsasanay ng gusto upang makabalik sa kanyang pinakamahusay na anyo bilang isang kampiyon. Lose a war cause you beat 'em up. Just because you think you bad don't make you bad enough. One man with no team is a man with no love. That's it. Do it! Do it for me! The demons I released, I'm using them to the maximum. Let them fight. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Dana sa isang kafe, biglang sumulpot si Joe, naghihintay sa labas. Napagdesisyonan niyang kausapin si Travis, at sa kanilang pag-uusap, napag-alaman na si Joe ang nagbigay ng droga kay Ashley na humantong sa pagka-overdose nito. Hindi lang iyon, inamin din ni Joe na tinordyak niya si Ashley noong gabing iyon. Lumalabas na ang lahat ng nangyari, mula sa pagkakulong ni Travis hanggang sa pagkawala ng lahat ng kanyang kayamanan, ay bahagi ng masamang plano ni Joe. Nang marinig ito, lubos na nagalit si Travis, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang emosyon at inilaan ang kanyang galit para sa laban sa ring. Kinaumagahan, bumisita sina Travis at Dana sa puntod ni Ashley. Nang gabing iyon, nang hindi nalalaman ni Travis, lihim na pinuntahan ni Dana si Eddie para sabihin sa kanya ang totoo. Noong gabi bago ang laban, pumunta si Eddie sa kwarto ni Travis at sinabing alam na niya ngayon ang buong katotohanan at nagsisisi na hindi niya siya pinaniwalaan noon. Gayunpaman, kailangan pa ring maging propesyonal ni Eddie dahil ginawa niyang bahagi ng kanyang koponan si Joe, ang taong pumatay sa sarili niyang anak. Long story short, nagsimula na ang laban. Sa unang 3 round, si Travis, na 3 taon nang hindi nakikipagkompetensya sa mga propesyonal na laban, ay lubos na nabigla sa bilis ni Joe. Ilang beses siyang bumagsak dahil sa malalakas na hook punch ni Joe. Gayunpaman, sa panahon ng pahinga, si Frank, na nagtitiwala sa determinasyon ni Travis, ay pinasiglang muli ang espiritu ni Travis na nagpahintulot sa kanya na pumunta sa opens iba sa ika-4 na round. Napakahaba ng kanilang laban,
Umabot sa ika-10 round, isang tense na round na magpapasya sa kapalaran ng magkabilang boksingero. Sa emosyonal na sandali na ito, si Eddie, na alam na ang lahat ng katiwalian at pagtataksil ni Joe sa lahat ng oras na ito, ay isiniwalat na alam na niya ang katotohanan na nag-iwan kay Joe ng pagkabalisa. Laking gulat niya sa revelasyon kaya nawala ang kanyang focus at kumpiyansa. Nang magsimula ang ika-10 round, si Travis, na puno ng galit sa pagtataksil kay Joe, ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na pinakawalan ang lahat ng kanyang galit. Sa hindi kapani-pani walang lakas at pressure, isang malakas na suntok ang ginawa ni Travis. Ang suntok ay napakalakas na nagpalipad kay Joe sa labas ng ring. Sa broadcast booth, walang imik ang mga komentarista dahil wala pa silang nakitang katulad nito. At kasabay nito, idineklara si Travis bilang winner sa laban na nakuhang muli ang world title at pinatatag ang kanyang posisyon bilang pinakadakilang boksingero sa mundo. Kinabukasan, nagpasya sina Dana at Travis na bisitahin ang bahay ni Kelly, ang nakababatang kapatid na babae ni Travis na matagal na niyang hindi nakikita. Matapos ang mahabang paghihiwalay, ito ang pinakahihintay na sandali ng magkapatid. Sa gitna ng nakaaantig at masayang kapaligiran, sa wakas ang pananabik sa pagitan ng magkapatid ay natanggap nila at muli nilang naramdaman ang init ng isang pamilyang matagal na nilang hindi naramdaman. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.